Sa kasabi kang muling makatagpo si Justin, bagaman at di pa inaantok, ay mariin na niyang ipinikit ang magkabila niyang mata. Kailangan makatulog na ako. Kailangan. Gusto ko nang makitang muli si Justin. Ngunit naging mailap sa kanya ang antok. Nang gabing iyon, naiinis siyang bumangon. Ano ba yan? Lahat sila ay tulog na. Samantalang ako ay heto pa rin. Pwisit. Nagising si Ami sa kanyang pagdadabog. Bakit ba, Emma? Pupungas-pungas nitong tanong. 10 oras na ng gabi, nagdadabog ka pa? Naiinis kasi ako. Paano? Hindi ako makatulog. Paano ka pa nga ba makakatulog ng maaga? Tanghali ka nang magising kanina. Iyon lang at muli na namang ipinikit ni Ami ang mga mata. Pumihit rin ito sa harap ng dingding patalikod kay Emma. Tinakpan ng unan ang isang tenga at muling natulog. Ayun, tulog na naman ang bruha. Mabuti pa siya. Mahigit 1 oras pang nagdaan bago nakadama ng matinding antok si Emma. At tulad ng dati, habang tila ay dinuduyan siya ng naramdamang antok, ay mahalimuyak ang mabangong amoy na wari pinagsama-samang mga bulaklak. Amoy na lalong nagpatingkad sa kanyang antok. Hindi naman natagalan at tulog na ang dalaga. Sa kanyang panaginip, nakita ni Emma ang sarili na suot ang ipinapantulog na nighties at tulad ng ayos niya bago matulog. May kaunti siyang pulbo sa pisngi at may kaunting lipstick. Maalingasaw din ang pabangong kanyang ginamit. Naglakad daw siya sa isang pagkalawak-lawak na disyerto. Tila walang katapusan ang paglalakad na yon. Kung kaya nakadama siya ng pagkainip. Tumakbo siya upang makarating agad sa dulo. Mabilis na mabilis. Ngunit nakadama siya ng walang pangalawang pagod. Kaya bumagsak ang kanyang katawan sa buhangin. Nakadapa niyang ipinahinga ang sarili. Mamaya ulit ako maglalakbay, sabi pa niya. Kung ilang minuto rin siyang namalagi sa ganong ayos, nang maya-maya ay naramdaman niyang may humahaplo sa kanyang likod. Nang magtaas siya ng ulo, nakita niya ang gumagawa nun. Justin? Ako nga, Emma. Ako nga. Nakangiting sagot nito. Natutuwa ako. Hindi mo nakakalimutan ang pangalan ko. Tuluyan nang tumayo si Emma upang makipag-usap dito. At bakit ko naman makakalimutan? Ngiting-ngiti ring sagot ng dalaga. Mahigpit na kinakapitan ni Justin ang kanyang palad. Halika, maglalakad-lakad pa tayo. Hindi tumutol ang dalaga. Habang sila'y naglalakad, panay ang kanilang pag-uusap. Sabihin mo sa akin ng tapat, Emma. Ang ano, Justin? Hindi mo ba ikinagagalit ang malimit kong pagdalaw sa iyo? At bakit ko ikagagalit? Talaga? Hindi maitago ang matinding kasiyahan sa mukha nito. Ibig mong sabihin, tulad ko ay naliligayahan ka rin sa ating pagtatagpo? Oo, Justin. Oo. Labis mo akong pinaligaya, Emma. At masuyong hinagka ng binata ang kamay ng dalaga. Nang makalampas sila ng disyerto, ang kanilang napuntahan ay isang mabulaklak na hardin. Ang ganda! Ang ganda! Bulalas ni Emma. Kaya nga dito kita dinala. Alam kong magugustuhan mo ang lugar na ito. Hindi lang mga nagagandahang tanim ang naroroon, marami na ring ibon at paru-paro na may iba't ibang kulay. Naglilipad-lipad ang mga ito palibot sa hardin. Pumitas ng isang bulaklak si Justin at inabot iyon sa dalaga. Para sa iyo, Emma. Salamat, Justin. Sagot niya matapos abutin ang bulaklak. Sinamyo iyon ng dalaga. Ang bango. Ang bango-bango. Tama. Pero para sa akin, higit kang mabango. Oo, ikaw ang pinakamabangong bulaklak sa harding ito. Nang hagka ni Justin si Emma, hindi nagawang tumanggi ng dalaga. Ngunit matapos yon, lumuha ang huli. Ikaw ang una kong halik, Justin. Alam ko. At gusto ko ring malaman mo na ikaw ang kauna-unahang babaeng aking nahagkan. Hindi makapaniwala ang dalaga. Gwapo ka. At sa tingin ko, hindi lang 1 dosenang babae ang pwedeng maghabol sa iyo. Pagkatapos ngayon,
Sasabihin mong ako lang ang nahagkan mo? May padaramdam na anyo ni Emma. Niloloko mo ko? Hindi. Maniwala ka. Oo, aminin ko kung maraming ang mga babaeng nagnanais mapansin ko at maging kanila ako. Pero sa isa man sa kanila ay walang nagtagumpay. Likas na pihikan daw ang kanyang puso. Kaya sumapit siya sa edad na yon na wala ni isa mang naging nobya. Nagtaka pa si Emma nang sabihin nito sa kanya na alam nitong hindi pa rin siya nagkakanobyo kahit kailan. Mas maganda yon, di ba? Dahil unang pag-ibig natin kapwa ang isa't isa. Unang pag-ibig? Doon natigilan si Emma. Tama nga bang sabihin niyon ni Justin? Ang damdamin nito sa kanya? Hindi niya yon hawak at hindi niya mauhusgahan kung nagsasabi ba ito ng totoo o ano. Pero yung damdamin niya, umiibig nga rin ba siya rito? Nalilito siya. Hindi, wala kang dapat ikalito. Dahil mahal mo rin ako. Aminin mo. Aminin mo, Emma. Mahal mo rin ako. Mahal, mahal, mahal. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko alam. Sagot niya na halos may iyak na. Emma, Emma ano ba? Ewan ko, hindi ko sabi alam. Tuluyan na siyang napaiyak. Isang malakas na yugyug pa sa magkabila niyang balikat ang nagmulat ang nananaginip na dalaga. Ami? Ikaw talaga, Emma. Pinaninervyos mo na naman ako. Ano bang hindi mo alam ang sinasabi mo? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Tila kinakapa sa kanyang alaala kung saan nagmula ang mga katagang yun. Alam ko na, Ami. Pilit akong pinapaamin ni Justin sa aking damdamin. Ipinagpipilitan niya na mahal ko rin siya. Justin? Yung lalaki sa panaginip mo, Emma? Huwag mong sabihin na dugtungan na naman ang huli mong panaginip. Kagabi ay nagpakilala siya sa iyo. At ngayon ay nagtatapat ng pag-ibig. Oo, at gusto niya. Sagutin ko siya. Di sana sinagot mo na nang matigil na lang. Eh kung kasing kulit pala yun ng suitor mong si John. Nagbiro si Ami. Bah, hindi ka lalo titigilan. Ami, wag mong ang daanin sa biro ang lahat. Dahil sa totoo lang, nagsisimula na akong kabahan sa mga panaginip ko. Emma, tulad ng sabi ko, dreams are just dreams. Wag mong seryosohin. Paanong hindi? Halos gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Paano nga lagi mo siyang iniisip? Ikaw na rin ang nagsabi na crush mo siya. He is a man of your dreams. The man you want to live at kung ano-ano pang kaek-ikan. Eh kung iwinawaglit mo siya sa iyong isipan, siguro nga, Ami. Siguro nga ay iyon ang dapat kong gawin. Paano kasi kahit gising ako ay lagi siyang sa aking isipan? But you can't blame me. Pagdidispensa niya sa sarili. Bakit? Talaga bang gwapo ang Justin na to? Mukhang interesado rin si Ami. Kilala mo si Alden, di ba? Gwapo pa siya roon. Dahil mistisyo siya at mas matangkad. Aba, igwapo nga. Sana ako naman ang sumunod na mapakapanaginip sa kanya. 2:00 pa lang noon ng madaling araw. Palagay ko ay okay na nga ating tsikahan, pinsan. Kaya ituloy na ulit natin ang ating pagtulog. Ang sarap-sarap pa namang matulog kapag ganitong medyo umuulan-ulan. Sige, matulog na ulit tayo. Ngunit hindi na muli pang dinalaw ng antok si Emma. Sa inis ng nararamdaman, bumangon ito at nagpunta sa tabi ng salaming bintana. Katapat yon ay naiilawang hardin kung kaya kitang-kita niya na umuulan nga sa labas. Panandali ay nalibang siya sa panunood ng naglalakihang patak ng ulan nang biglang madilat ang kanyang mga mata. Nang mapadako kasi ang paningin niya sa may makapal na halaman, tila may nakita siyang isang lalaking nakatayo habang nakaharap sa kanyang kinaroroonan. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan at napaurong siya sa kinalalagyan. Noon biglang kumidlat ng malakas at kanyang ikinahiyaw. Mabuti na lamang at mahimbing na si Ami.
Kung nagkakataon ay nagising na naman ito nang di niya sinasadya. Nakahiga na ay naiisip niya pa rin ang taong nakita sa may halaman. Nagtataka siya dahil bakit tuwid na tuwid at prenting-prente ito sa pagkakatayo roon. Hindi bali sana kung hindi umuulan, pero malakas ang ulan. Hindi ba siya nababasa? Upang makahagilap ng kasagutan, nilakasan niya ang kanyang loob at muli siyang tumabi sa bintanang salamin. Idinilat niya ang kanyang mga mata at itinutok sa lugar na kinakitaan niya ng lalaki kanina. Ngunit sa pagkakataong yon, tanging ang halaman lang ang kanyang nakita. Namamalikmata ba ako? Tanong niya sa sarili. O binubulag ng sarili kong mata. Kinabukasan nagluluto na ng ulam para sa pananghalian si Tonyo nang magising siya. Sina Mama at Ami? Naggrocery. Ha? Bakit naman din nila ako isinama? May balak pa naman akong bilhin para sa ibibake kong fruitcake. Paano ka isasama? Hindi nila alam kung anong oras ka magigising. Sabi ni Ami 2:00 na raw ng madaling araw ay gising ka pa. Ang totoo, sagot niya habang nagtitimpla ng sariling kape. Nakatulog na rin naman ako, nagising nga lang ng oras na sinabi ni Ami. Kaya ngayong umaga ay bumabawi. Oo, buti na lang. Semestral break. Kung nagkataon, lagi akong late sa klase ko. Nang maalala niya ang lalaking nakita sa may hardin. Oh, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Tonyo. Hindi pa man kasi nangangalahati ang kaping laman ng puswelong inuunuman niya, akay niya nang iniwan at nagtatatakbo siyang palabas. Dito lang sa hardin. Naku, baka madulas ka lang. Malakas ang ulan kagabi. Hindi niya inintindi si Tonyo. Tumiretso siya sa hardin sa may gawing kinakitaan niya sa lalaki. Maputik sa bahaging iyon. Kaya kung meron ngang tao roon nang nagdaang gabi, hindi maaring hindi iyon mag-iiwan ng bakas. Iginala niya mabuti ang paningin. Walang bakas ng sapatos o bakas ng paa. Pero meron siyang nakita sa putikang lupa. Bulaklak. Nakawangis ng bulaklak na ibinigay sa kanya ni Justin sa kanyang panaginip. Diyos ko, Day, ano na namang drama ito? Oo, syempre, nakikita ko ang hawak mo. That's a flower, right? Tama, Ami. Pero sabihin mo sa akin, anong pangalan ng bulaklak na ito? Nag-isip si Ami. Hindi kaya yan orchid? Ami naman, huwag mo nga akong patawanin. May orchid bang ganitong kahaba ang stem? Besides, ang mga dahon nito ay hindi dahon ng isang orchidyas. Inamoy ni Ami ang bulaklak. Mabango naman pala. Pero ano ngang uri ng bulaklak ito? Teka nga, saan mo ba yan nakita? Sa hardin natin. Yun naman pala, bakit nagpapakahirap ka pa? Di sana si auntie ang tanungin mo. Siya ang mahilig magtatanim dito. Tama ka ulit, pero natitiyak ko, hindi rin alam ni Mama kung anong klaseng bulaklak ito. Dahil sinuyod ko na ang mga bulaklak na tanim niya. Wala akong nakita ang gaya nito. Nag-iisa lang itong natagpuan ko sa putikang lupa. Nagtaka na rin si Ami. Aba, saan manggagaling ang bulaklak na yan? Atubili ni Emma. Hindi malaman kung anong sasabihin sa pinsan ang tungkol sa napanaginipan niya. Pero nang tingnan siya nito, para nang nahuhulaan ng dalaga na nais niyang sabihin. Huwag mong sabihin kay Justin. Ami, ewan ko kung maniwala ka, pero kagabi isang bahagi ng panaginip ko ay nasa disyerto kami ni Justin at binigyan niya ako ng ganyang klaseng bulaklak. Buong akala ni Emma, matatakot ang pinsan. Pero nagtawa lang ito at nagbiro. Sana pinadagdagan mo na. Biruin mo, desert flower pala yan. Kaya pala di natin alam ang pangalan. Tika, mahal iyan, maibenta sa flower shop. Pambihira ka. Hindi ko na nga malaman kung anong pag-iisip ang gawin ko sa mga nangyayaring ito. Nakuha mo pang magbiro. Dreams are just dreams. Ayan ka na naman. Hindi nga panaginip ito. Ano? Emma, huwag mong ang guluhin ang balahibo mo. Umulan kagabi at malakas ang hangin at ang bulaklak na yon pwedeng mula sa hardin ng may hardin dahil inilipad ng malakas na hangin. Gets mo? Tumitig lang si Emma sa hawak na bulaklak.
Nang kunin iyon sa kanya ni Ami, walang nangyayaring maganda sa same break natin kung titigan mo lang ng titigan ng mystery flower na yan. Halika, lumabas na tayo sa kwartong ito. Di ba sabing mo nga pala magbe-bake ka ng fruitcake? May kulang akong ingredients saka wala na ako sa mood mag-bake ng fruitcake. May binili kaming pizza ni auntie kanina sa supermart. Ang mabuti pa, i-oven na natin nang meron tayong masarap na merienda. Hindi na nakatanggi si Emma nang hilahin siya ni Ami. Good, sa kitchen na tayo. At itong bulaklak na ito, hayan, bayaan mo na riyan. Isinuksok ni Ami ang bulaklak sa vase na nasa ibabaw ng tukador. Pagkuway isinara nilang pinto at tuluyan na silang bumaba. Hindi nalaunan ay dumating si Jan. May dala itong half gallon ng mocha fudge ice cream. Ayos na ayos ang dating mo, Jan. May partner na ngayon ang pizza namin. Maging si Mrs. Santos ay sumang-ayon sa totoong biro ni Ami. Timing na timing nga ang dating mo, iho. Nang mainit na ang pizza, masaya silang nagsalo-salo roon at ice cream na dala ni Jan. Bukas dyan, ibang flavor naman. Muling biro ni Ami. Matapos ang kanilang merienda. Oo ba? Anong flavor naman ang gusto nyo? Uy, nabibiro lang ako, ano? Baka naman mamulubi ka. Okay lang. Kung ganyan ka kadesidido hindi itong si Emma ang tanungin mo. At bakit ako? Nakairap na naman si Emma. Pakialam ko. Nakakamot naman sa batok si Jan. Hindi kasi lingid sa kanya na pilit na ipinahahalata ni Emma na wala siyang maaasahan dito. Kung may maliligawan nga lang siguro siyang iba, hindi siya magtitiis na tinataray-tarayan at iniisnab ng dalaga. Kaso, mahal niya talaga ito. Kaya naman, tinitiis niyang lahat. Isa pa, alam naman niyang hindi siya ganoong kadihado. May backer siya sa katauhan ni Ami at ni Mrs. Santos. Kung ito ngang mga ito ang masusunod, mag-steady na siguro sila ni Emma. Iba na lang kasi ang liligawan mo, ano? Wika ng dalaga nang magkasarinlan sila. Ikaw nga ang mahal ko kaso may mahal na ako. Tila bomba yung sumabog sa pandinig ni Jan. Ulitin mo nga. Sabi ko, may mahal na ako. Hindi ikaw yun, mariing wika ng dalaga. Hindi ako naniniwala. Pampalakas loob ng binata. At bakit naman hindi ka maniniwala? Ano ko, sinungaling? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, di sana nabanggit man lang sa akin ni na Ami. Babanggitin ba yung noon sa'yo? Alam mo naman na iyon boto sa iyo. At least, nabanggit niya man lang ang pangalan ng guy o di kaya kahit paminsan-minsan ay natetsyempohan ko siya rito. Kaso wala naman Doon natigilan si Emma. Napangiti si Jan. Kita mo? Alam ko naman, sinasabi mo lang iyan para subukan kung gaano talaga kalaki ang pagmamahal ko sa'yo, Emma. Hindi mo na naman dapat gawin yan dahil mahal na mahal naman kitang talaga. Alam mo, ang kulit mo. Sinabi ko na sa'yo na wala kang maaasahan sa akin. Hindi pa sabihin mo iyan sa akin ng paulit-ulit. Hindi pa rin ako panghihinaan ng loob sa halip. Gagawin kong lahat ang paraan para mapalapit ako sa puso mo. Alam mo Jan, kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umuwi. Emma naman, kapag same break nga lang kita nakakausap ng matagal. Pag-graduate natin next year, at magkakatrabaho na tayo, lalo tayong mawala ng panahong makapag-usap. Kung ikaw lang naman ang kakausapin ko, kahit habang buhay na akong mawala ng panahon. Hayan ka na naman, pero alam mo, lalo kitang minahal sa pinapakita mong iyan. Sinabi ko na naman na wala kang patutunguhan. Sinasabi mong pagmamahal, dahil may mahal na ako, okay? Kung totoo, sinong lalaking yun? Si Justin. Walang kagatol-gatol na sagot ni Emma. Justin? O di nagulat ka? Oo, si Justin. At saang university naman siya nag-aaral? Sa pinapasukan din ba natin? At tagasan siya? Si Emma naman ang natulala. Oh, Emma, kung imbento mo na naman si Justin o totoong may Justin na nga sa buhay mo, hindi pa rin ako susuko. Ganyan kita kamahal sa akin. Nang wala na si Jan, biniro ni Mrs. Santos ang anak. Ano, may manugang na ba ako? Kung ang Jan na iyon ang sinasabi niyong manugang, excuse me mama, I'd rather be an old maid. Huy Emma,
Si Ami ang sumabat sa usapan ng mag-ina. Huwag kang magbiro ng ganyan at baka magkakatuungang tumandang dalaga ka. Kaysa naman mapapangasawa ko si Jan. Bakit? Ano bang ayaw mo kay Jan? Habang kaming tatlo rito ni na auntie at ni Tonyo ay botong-boto sa kanya. Ikaw naman ay ayaw na ayaw. Huwag mong sabihin dahil na naman kay Justin. Justin? Tumaas ang isang kilay ni Mrs. Santos. Sinong Justin yun? Ah, wala mama. Biruan lang namin iyon ni Ami. Di ba Ami? Sinabi mo eh. Di sige. Kumunot ang noo ng ginang. Mukhang meron akong hindi alam ah. Sige, paglilihiman niyo ko. Baka pagdating ng huli ay ako rin ang iyong tawagin. Nang magkasarinlan sina Ami at Emma, sinisisi ng huli ang una. Kakainis ka, muntik na tuloy akong mabuking ni mama. At ano naman ang masama kung malaman niyang tungkol sa panaginip mo? Ami, alam mong hindi iyon basta panaginip. Walang panaginip lang na ganoon. Para mo na ring sinabi na totoo si Justin. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, nadarama kong hindi man siya totoo sa ngayon, dadating ang panahon magkakaroon nito ng katotohanan. Ang weird mo. Mark my word, Ami. Oo, makikilala ko rin ng lubusan si Justin. At pagdating ng sandaling yun, malulutas lahat ng misteryong ito. Nang biglang mapatingin si Emma sa vase. Ami, bakit na naman? Hindi ba sa flower vase mo inilagay ang bulaklak na napulot ko sa hardin? Oo, bakit ngayon ay wala? Napatingin din si Ami sa vase. At siya man ay natigilan ng hindi makita roon ang bulaklak na siya pa mismo ang naglagay. Huwag mong sabihin inilipad na naman ng hangin. Saan? Sa ibang kwarto? Teka muna, teka. Hysterical ka agad dyan. Malay natin kung pumasok na dito kanina si auntie o si Tonyo. At nang makitang nag-iisang bulaklak na yun, naisipan ng itapon sa basurahan. May posibilidad nga. Ngunit nang tanungin nilang dalawa, isa man sa mga ito nagsabing wala silang nakukuhang bulaklak at kapwa hindi rin pumasok ang mga ito sa kwarto nilang magpinsan. Makahulugang nagkatinginan sina Ami at Emma na hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Mrs. Santos. May ipinaglilihim talaga kayo sa akin, ano? Nako, wala ho. Siguro Emma nakikipagnobyo ka na nang di ko alam. Mama naman, may nakikita ba kayong manliligaw ko na pinapakakitaan ko ng espesyal, ng atensyon? Kung sa bagay wala pa nga, hindi nagpilit pa si Mrs. Santos. Sa tiningin niya naman kasi ay hindi aamin ng dalawa. Ipinasya niyang tatalasan na lang ang kanyang pakiramdam.